The Forgotten Chef King. Kabanata 5. Napatingin si Carl Harrington kay Chef Marcus Ashford, ngunit tila nalunok niya ang sarili niyang dila sa ilang simpleng salita lang na binitiwan ng chef. Nanlaki ang mga mata nito, halatang wala nang maisagot. Maging si Cassandra Royce, na nasa tabi ni Marcus, ay nagsalita na rin para ipagtanggol siya. Lalong nanlamig ang ekspresyon ni Kevin Harrington. Sa isip niya, lubhang nakakainis ang asal ng anak. Hindi lang dahil natalo si Carl sa palitan ng salita, kundi dahil nitong mga nakaraang araw ay hayagang nililigawan ng anak niya si Cassandra, pero heto't mas mataas pa ang tingin ng dalaga sa isang nagtitinda lang ng lamb skewers. Ano nga ba ang ginagawa ng anak niya nitong mga nakaraang araw at ganyan ang tingin sa kanya? Samantala, si Isaac Royce ay tahimik lang na nakamasid, ngunit baka sa kanyang mukha ang pagkagiliw kay Marcus. Hindi lang dahil sa koneksyon nito sa kanyang anak na babae, kundi dahil sa pagiging kalmado at matatag ng chef sa harap ng ama't anak na Harrington, mga taong halos imposibleng hindi ikabehan ng karaniwang tao. At higit sa lahat, magaan at mabilis itong makipagsagutan, kayang baliktarin ang biro at gawing pangungutya. Biglang bumukas ang pinto ng pribadong silid. Pumasok si Joseph Evans, ang manager ng The Westbridge Hotel, kasama ang ilang waitress na naka-Chinese dress na may dalang mga pagkain. Personal niyang inihatid ang mga in-order, bagay na hindi niya ginagawa para sa mga pangkaraniwang bisita, pero para sa mga tulad ni Isaac Royce at Kevin Harrington, halos yuyuko siya sa paggalang. Ngunit nang mapansin niya kung sino ang nakaupo sa mesa, parang biglang naputol ang daloy ng kuryente sa utak niya. Si Chef Marcus Ashford. Kanina lang ay nakita niya itong abala sa kusina, nagpapakita ng husay sa pagluluto, handang palitan si Edwin Harper para mag-entertain kay Sian Bridgeton. Ngayon ay kasama na ito sa hapag ng dalawang VIP na ito, nakaupo na para bang isa ring bigatin. Napangiti si Kevin Harrington, malamig at may bahid ng pang-uuyam. Mr. Evans, mukhang kilala mo itong binata. Si Isaac Royce naman ay lihim na natuwa. Mukhang may panibagong labanan na namang magaganap. Ano kayang gagawin ni Marcus para lusutan ito? Nag-alinlangan si Joseph Evans, ngunit mabilis ding nagpa siya. Hindi ito pangkaraniwang tao, at kung kasama siya ng mga bigatin na ito, malamang may pinagmulan din ang batang ito. Kaya't ngumiti siya at nagsabi. Aba, kanina lang ay ipinakita ni Mr. Marcus Ashford ang galing niya sa kusina. Pasensya na kung naging bastos ang matakot hindi agad kayo nakilala, sir. Nagkibit balikat si Marcus at ngumiti. Ayos lang. Wala naman akong iniipong galit. Hindi yun ang inasahan ni Kevin Harrington. Ginusto sana niyang gamitin si Joseph para pagtawanan ng chef, pero halatang wala sa tono ang manager para makisabay sa pang-uuyam. Ipinahain na ni Joseph ang mga putaheng dala nila, mga paboritong putahe ng The Westbridge Hotel. Halos puro gulay dahil kamakailan lang ay may ban sa karne. Kakaunti lang ang meat dishes, at simpleng nilaga at braisado lang ang mga iyon. Maayos ang lasa, ngunit walang binatbat kumpara sa tanyag na spicy chicken ni Marcus. Kaya't imbes na sa hapag tumingin, nakatutok lang ang mga mata ni Cassandra sa pinggan ng spicy chicken, para bang iyon lang ang totoong pagkain doon. Bago tuluyang lumabas, pinigilan siya ni Kevin Harrington at may halong ngiti ngunit puno ng patotsyada. Kanina raw ay inalok mo si Marcus na magtrabaho rito sa hotel ninyo, pero tumanggi siya. Para kay Kevin, ito'y paraan para ipahiya si Marcus. Pero muli, hindi iyon naintindihan ni Joseph. Sa halip, ngumiti pa ito at tumugon. Tama po iyon. Isang karangalan sana kung dito siya magluluto, pero marahil ay masyado kaming maliit na lugar para sa galing niya. Nagpantig ang sentido ni Kevin. Ano bang nangyayari at parang pinupuri pa nito si Marcus? Hindi na rin nakatiis si Carl. Nilukot ang mukha at may halong panunuya. Sabi niya, ibinente niya sayo ang recipe ng spicy chicken sa halagang 100,000. Totoo ba yun? Agad na tumanggo si Joseph. Oo, binili ko iyon sa halagang 100,000 pesos. Gagawin naming signature dish ng hotel. Ano? Totoo. Halos pasiga na reaksyon ni Carl. Akala niya ipukaw na lang iyon ni Cassandra at Marcus para asarin siya. 100,000 para sa isang recipe. Naloko ka na ba? Napakunot ang noo ni Joseph, hindi alam kung bakit nagagalit si Carl. Sa isip niya, baka tingin nito'y masyadong mura ang presyo. Kaya mabilis niyang naisip, baka gusto niyang dagdagan ko pa bilang respeto kay Marcus. Kaya't walang kabog-abog niyang sinabi. Kung ganun, gagawin ko ng 120,000 pesos. Napasinghap ang lahat. Si Carl ay natigilan at hindi makapaniwala. Lalong nabigla si Marcus. Hindi niya akalaing ibibigay sa kanya ng manager ang ganoong kalaking pagpapahalaga. Ngumiti siya. Sapat na ang unang usapan natin.
Pero mariing tumanggi si Joseph. Hindi, sir. Ang lasa ng spicy chicken ay higit pa sa halagang iyon. Mahiya naman ako kung hindi ko taasan. Napilitan si Marcus na tumango at tanggapin. Hindi pa rin tapos si Carl. Kahit pa may recipe ka, kaya mo bang gawin ang tunay na sarap niyan? Para kay Carl, insulto iyon, pahiwatig na kahit may recipe si Marcus, wala pa rin itong laban. Pero iba ang dating sa pandinig ni Joseph. Sa isip niya, baka iniinsulto si Marcus, kaya't mabilis niyang depensa. Hindi lang recipe ang meron siya. Natikman ko na mismo ang luto niya, kaya ko siya pinili para maghanda para sa pagdating ni Sian Bridgeton. Parang biglang nanigas ang hangin sa silid. Nanlaki ang mga mata ni na Isaac at Kevin. Ang pangalan ni Sian Bridgeton ay isa sa pinakamalakas na bigkasan, kilala sa pagiging sobrang kritikal sa pagkain. At ngayong nalaman nilang ang haharap dito ay ang batang ito na tila wala pang 20 anyos, hindi nila alam kung matatawa ba o mangangilabot. Hindi man lang nagbago ang ekspresyon ni Marcus. Tila walang bigat sa kanya ang bagay na iyon. Abala lang siya sa pagpapaliwanag kay Cassandra kung paano ginawa ang spicy chicken. Samantalang si Carl, ay tila binagsakan ng langit at lupa. Kung kanina'y mga tusok lang ng karayom ang palitan nila ng salita, ngayon, parang isang malakas na suntok na dumurog sa kanyang yabang. Pati ba naman si Sian Bridgeton ay kailangang personal na handugan ng mga putahe. Ang tapang at galing mong chef, Marcus Ashford, kahanga-hanga, lalo na sa pagluluto. Bahagyang natauhan mula sa pagkabigla si Isaac Royce habang nakatitig sa plato ng maanghang na manok sa harap ni Cassandra Royce. Sa totoo lang, pinapasok niya si Chef Marcus Ashford sa silid na iyon panandalian. Hindi niya inasahan siya ay mamamangha rito. Ang interes niya sa batang chef ay biglang sumiklab, lalo na nang makita ang hitsura ng putahe. Kumuha siya ng pares ng chopsticks, kinuha ang isang piraso ng manok at inilagay sa bibig. Sa unang kagat pa lang, naramdaman niya ang malutong na balat, kasabay ng linamnam at init na unti-unting sumisirit sa panlasa. Sanay siya sa masasarap na pagkain, pero ang lasa ng maanghang na manok na ito ay kakaiba, may tama sa puso't alaala. Mabilis siyang kumagat muli. 1, 2, 3, hanggang sa 5 o 6 na piraso ang naubos niya bago pa siya natauhan. Ngunit bago pa siya makakuha muli, mabilis na tinakpan ni Cassandra Royce ang plato, may bahid ng pagkadismaya sa mukha. Tama na yan. Para sa akin ginawa ni Chef Marcus ito. Uubusin mo na. Natigilan si Isaac, nakataas pa ang kamay at may bahid ng hiya sa mukha. Ang kalakasan mo sa pagkain, kuhang-kuha mo sa nanay mo, buntong hininga niyang sabi, sabay tingin sa anak na tila walang kupas ang pagiging mata ko. Ngumiti si Chef Marcus. Uncle Royce, medyo maanghang ito. Hindi bagay kung marami kang kakain, lalo na't mas sensitibo na ang tiyan ng mga nakatatanda. Pero kung nais mo, maaari akong pumunta sa bahay ninyo at magluto ng mas magaan pero kasing sarap na putahe. Sigurado akong magugustuhan mo pa rin. Napangiti si Isaac. Aba, ayos yan. Kailangang makadalaw ka sa bahay namin balang araw. Sa kabilang panig ng mesa, bahagyang nanlamig ang mag-amang Kevin at Carl Harrington. Hindi pa nga sila naimbitahang dumalaw sa bagong tirahan ni Isaac sa Camden City, ngunit heto't isang chef lang, agad na naanyayahan. Tahimik na tumingin si Carl sa ama, naghahanap ng kumpas, ngunit sinalubong siya ng malamig na titig ni Kevin, isang tahimik na babala na huwag nang magsalita. Alam niyang si Marcus Ashford ay hindi pangkaraniwang tao. Mas mabuti pang magbaba ng ulo ngayon kaysa tuluyang mapahiya. Subalit ang mumunting dilim na kumislap sa mata ni Kevin ay tila nagsasabing hindi pa tapos ang laban. Maya-maya, matapos umalis ni Joseph Evans at magpaalam, biglang nagsalita si Isaac ng seryoso. Chef Marcus, mahusay ka. May isang mungkahi ako, sana ay pumayag ka. Ano po yun, Uncle Royce? Magalang na sagot ni Marcus. Kanina sabi mo gusto mong mag-ipon para makapagbukas ng sariling restaurant. Pero kung sa puhunan lang, aabot lang sa isang maliit na lugar ang kayang itayo ng 100 hanggang 200,000. Ako na ang mag-i-invest para makapagbukas ka ng malaki at maganda. Ano sa tingin mo? Para kay Isaac, malinaw ang dahilan, ang batang chef ay may talento, may tapang, at may pangakong sisikat. Sa kanya, ito ay isang siguradong puhunan. Nanlaki ang mata ng mag-amang Harrington. Isang malaking oportunidad iyon, at ibinibigay ng ganon-ganon lang kay Marcus. Pero sa ikinagulat ng lahat, mabilis na umiling si Marcus. Lubos kong pinahahalagahan ang kabutihan ninyo, Uncle Royce, pero nais kong itayo ang restaurant gamit ang sarili kong lakas. Gusto kong sa akin ang buong kontrol, mula umpisa hanggang huli. Alam niyang kung tatanggap siya ng puhunan, hindi na ito magiging lubos na kanya. Magiging parang empleyado lang siya sa sariling pangarap.
At higit sa lahat, ang mga recipe sa isip niya ay higit pa sa halaga ng anumang alok ngayon. Sandaling natahimik si Isaac, bakas ang pagkagulat sa mukha. Maski sina Kevin at Carl ay hindi makapaniwala. Sino bang matinong tao ang tatanggi sa ganoong alok? Matamang tinitigan ni Isaac si Marquez, bago siya ngumiti at tumango. May tapang ka. Sige, hihintayin ko ang araw na magbubukas ang restaurant mo. Hindi ko kayo bibigwin, Uncle Royce. Kapag nagbukas ka na, araw-araw akong pupunta roon. Nakangiting singit ni Cassandra. Pero discount ha. Napatawa si Marquez. Kung si Cassie ang pupunta, libre na kahit ano pa ang kainin mo. Namutla si Cassandra. Naku, baka tumaba ako ng husto. Nagtawanan silang tatlo, habang ang mag-amang Harrington ay nanatiling parang mga estranghero sa hapag. Mula noon hanggang matapos ang kainan, si Isaac ay halos kay Marquez na lang nakikipag-usap, tungkol sa pagkain, sa kalusugan, at sa mga sekreto sa kusina. Para kina Kevin at Carl, wala nang espasyo para makasingit. Nang matapos ang gabi at sila'y palabas na ng hotel, biglang ngumiti si Cassandra at inilabas ang kanyang telepono. Marquez, ano nga pala ang number mo? Natigilan si Marquez, tila nahihiya. Wala akong cellphone. Ang dating si Marcus Ashford ay kailangang magpursigi araw-araw para mabuhay at maaligan ang dalawa niyang nakababatang kapatid na babae. Kaya naman, hindi man lang siya nagkaroon ng ekstrang pera para bumili ng cellphone. Ngayon, kahit na nakabangon na siya at wala nang gaanong alalahanin sa buhay, dalawa lang ang totoong kakilala niya sa mundong ito, ang dalawang kapatid, kaya para sa kanya, wala namang saysay bumili ng telepono. Pero nang sandaling iyon, nang tanungin siya ni Cassandra Royce para sa kanyang numero, saka lang siya nakaramdam ng kaunting pagsisisi. Dapat pala, bumili na ako noon pa. Ngumiti siya at sinabing, bakit hindi ikaw na muna magbigay ng numero mo sa akin? Tatawagan na lang kita kapag nakabili ako ng cellphone. Okay. Sumangayon agad si Cassandra at kinuha ang panulat mula kay Garrett Stone. Ngunit nang maghanap ng papel, wala siyang makita. Kaya inilahad ni Marquez ang kanyang palad. Isulat mo na lang dito. Kinuha ni Cassandra ang malaking kamay ni Marquez at sinimulang isulat ng maingat ang kanyang numero, isang kilos na sa unang tingin pa lang ay may halong paglalapit ng damdamin. Nasa lobby sila ng hotel ng mga oras na iyon. Sa unahan, naglalakad sina Kevin Harrington at Isaac Royce. Balak sanang lapitan ni Carl Harrington si Cassandra para makipag-usap, ngunit nang masilayan niya ang eksenang iyon, kung paanong kusapang isinulat ni Cassandra ang numero sa palad ni Marquez, bigla siyang napuno ng inis. Hindi pa nga ako nakahawak ng kamay ni Cassandra ng ganoon. At higit sa lahat, ang numero ni Cassandra sa kanyang cellphone ay halos ipinagsigawan pa ng mga tao bago niya makuha, pero ni minsan ay hindi pa niya iyon nagamit. Eksaktong dumaan din si Charles Preston mula sa kusina, suot ang puting uniforme ng chef. Narinig niyang paalis na si Carl, kaya lumapit siya para bumati. Ngunit napatingin din siya sa eksenang hawak ni Cassandra ang kamay ni Marquez, abala sa pagsusulat ng numero. Hindi ako makapaniwala, napailing si Carl sa inis. Isang nag-iiho lang ng lamb skewers, pero, pati ba naman si Cassandra, nahuhulog. Dahil lang ba sa kebab na iyon? Noong umaga lang, hindi pa rin makapaniwala si Charles sa naiisip niya. Pero sa nakikita niya ngayon, malinaw, may kakaibang koneksyon sina Marquez at Cassandra. Hindi kaya, totoong nililigawan ni Marquez ang pinakamagandang dalaga sa syudad. Pagkatapos isulat ang numero, idinagdag pa ni Cassandra ang isang maliit na ngiting guhit sa tabi ng numerong iyon. Ngumiti siya at sinabing, kapag nakabili ka na ng cellphone, tawagan mo agad ako, ha? Tumango si Marquez, nakangiti rin. Siyempre, siguradong tatawag ako. Bye sa'yo, ay, hindi pala, mamaya uli tayo magkikita. Sabay kaway ng dalagang parang pulang dahon sa hangin, bago tumakbo para habulin si Isaac. Napatitig si Marquez sa papalayong figure ni Cassandra, may bahagyang ngiti sa labi. Ang sarap pala ng ganitong pakiramdam. Bago pa niya maisip na magtungo kay Joseph Evans para tapusin ang usapan sa recipe, tumambad sa kanya si Carl Harrington, nakatingin ng matalim. Ngumiti si Marquez, tila nang aasar, saka umikot at naglakad palayo. Napakagat ng labi si Carl sa inis. Gusto ko na talagang basagin ang yabang mo, Marquez. Lalo pang sumama ang loob niya. Kaya nang lapitan siya ni Charles Preston para makipag-usap, isang malamig na sanggal lang ang isinagot niya bago umalis. Sa labas, sumakay sina Isaac at Cassandra sa kotse na minamaneho ni Garrett Stone, habang sina Kevin at Carl ay sa isa pang sasakyan. Pag-upo ni Carl, mariin nitong sinabi. Ang kapal ng mukha ng taong yun. Pagbabayarin ko siya sa lahat ng yan. Pagbabayarin mo siya. Tumawa ng mapait si Kevin habang umaandar ang sasakyan.
Kung magtutuloy-tuloy ito, baka ikaw ang magbayad sa huli. Dad, imposible namang matalo ako sa isang taong walang-wala. Giit ni Carl. Talaga. Tumingin si Kevin sa kanya. Ngayong sandali, talo ka na. At tandaan mo, Carl, sa mata ni Isaac Royce, pareho lang kayo ni Marcus, wala siyang pakialam sa yaman mo. At si Cassandra, hindi siya gaya ng mga babaeng sama-sama sa'yo para lang sa pera. Napatahimik si Carl. Sa huli, tumango na lang siya. Sige, Dad. Hindi ko na siya mamaliitin. Ngumisi si Kevin. Tama yan. At isa pa, may lamang pa rin tayo. Kailangan ni Cassandra maghanap ng lilipatang paaralan. At kung tama ang hula ko, papasok siya sa Camden Elite Noble School, eskwelahan mo. Pagkarinig nito, sumili ang ngiti sa labi ni Carl. Dad, hindi kita bibiguin. At lalo na, hindi ako matatalo sa isang hamak na si Marcus Ashford. Samantala, dumiretso si Marcus sa kusina at nadatnan si Edwin Harper. Ngumiti ang matabang chef at iniabot sa kanya ang isang card. Ipinapabigay ni Manager Joseph Evans. 60 ang password. May 120,000 dyan, 20,000 na mas mataas pa kaysa napagkasunduan nyo. Tinanggap ni Marcus ang card. Kailangan pa ba ng kontrata o kasulatan? Hindi na, sagot ni Edwin. May tiwala ako sa'yo. Napangiti si Marcus. Hindi na siya nagtagal at umalis na para ihanda ang tanghalian ng kanyang dalawang kapatid. Pero bago siya tuluyang makalabas, tinawag siya muli ni Edwin. 1 linggo pa bago kumain dito si Sian Bridgeton. Naasikaso mo na ba ang mga sangkap? Pipiliin ko mismo, sagot ni Marcus. Alam niyang mahalaga ang kalidad ng sangkap para sa espesyal na putahe. Pag-alis ni Marcus, agad namang lumapit si Charles kay Edwin at bumulong. Master, hindi ba sobra ang pagpapahalaga mo sa kanya? Nakita mo ang mukha ni Manager Evans kanina, halos hindi niya matanggap na pinapanigan mo si Marcus. Biglang sumimangot si Edwin at tinadyakan si Charles sa binti. Anong alam mo? Hindi na umimik si Charles, pero sa loob-loob niya, may bahid pa rin ng pagmamaliit. Magaling si Marcus, pero sobra naman ang tiwala ng master ko sa kanya. Paglabas mula sa The Westbridge Hotel, napadaan si Marcus Ashford sa isang tindahan ng cellphone. Saglit siyang natigilan, bago pumasok. Matagal na niyang iniisip na sa araw-araw, wala sa tabi niya ang dalawang nakababatang kapatid. Paano kung may mangyari sa kanila at hindi siya agad maabisuhan? Sa panahon ngayon, hindi na luho ang cellphone, kailangan na ito. Isa pa, sa panahong ito, halos lahat ng tao may cellphone na. Si Cyril Clark nga, kahit hindi niya sinasabi ng direkta, ay minsan nagbabanggit sa sarili na halos lahat ng kaklase niya ay may sarili ng telepono. Malamang, matagal na rin niyang ninanais na magkaroon ng kanya. Kaya hindi na nagatubili si Marcus, 3 agad ang binili niyang cellphone. Mga kilalang tatak dito sa lungsod. Ang logo. Isang kagat na saging. Banana Mobile. Pag-uwi niya, halos mapatalon sa tuwa sina Cyril at Jenny. Inilagay ni Marcus ang mga numero ng magkakapatid sa bagong telepono niya, at syempre, isinulat din sa palad ang numero ni Cassandra Royce. Hindi na kailangang banggitin kung gaano siya natuwa sa ideyang madali na silang magkakausap. Pero dahil sa pagkaantala ng umaga, abala si Marcus buong hapon. Nang gabi at ilabas na niya ang kanyang pwesto, muli na namang dumating si Cassandra, ang maliit na boss ang mahilig sa pagkain, para muling tikman ang kanyang mga niluluto. Doon lang niya napagtanto ang isang bagay, regular na parokyano na siya sa pwesto nang nagtitinda ng tupa, pero kapag nagbukas na ang kanyang restaurant, isasara na niya ang pwesto sa night market. Ayaw naman niyang pabayaan ang mga loyal na customer doon, kaya naisip niyang kailangan na niyang maghanap ng papalit. At hindi nagtagal, nakilala niya ang perpektong kandidato. Kinabukasan ng umaga, kasama ang pamilya, pumunta siya sa palengke para mamili ng kordero. Plano rin niyang magtanong sa nagtitinda ng manok kung saan may malapit na farm. Para kay Marcus, kung gusto mong makagawa ng pinakamainam na putahe, dapat pumili ka ng pinakamainam na sangkap, personal. Pero pagdating niya sa pamilyar na pwesto ng tupa, nagulat siya, may isa pang tao sa likod ng mesa. Dati, ang matandang may-ari lang ang naroon. Ngayon, may kasamang binata, nasa 22 o 23 taong gulang, matangkad, at malakas ang pangangatawan. Agad siyang sinalubong ng matanda. Uy, bata, bibili ka ng tupa. Bati nito. Opo, boss, tugon ni Marcus, sabay obserba. Parang may mabigat na iniisip ang matanda ngayon. Sa halip na nakangiti tulad ng dati, tila mabigat ang loob nito. Habang pumipili ng karne, tinanong niya, may problema ba, boss? Napabuntong hininga ang matanda at itinuro ang binata.
Ano pa bang dahilan? Itong pasaway kong anak. Dad, ayan ka na naman, reklamo ng binata habang pinupunasan ang karne. Hindi ko kasalanan kung bakit ako na-expel. Tumama ang palad ng matanda sa chopping board. Hindi mo kasalanan. Nakipagbugbugan ka. Kung hindi ka ba naman. Siya ang nauna. At kung uulitin, mas matindi pa ang ibabalik ko. Mariing sagot ng binata, nanginginig pa ang kamao sa galit. Hayop ka talagang bata ka. Gigil na sabi ng matanda, halatang gusto ng sumugod para paluan ito. Agad na magitan si Marquez. Boss, kalma lang po. Ano bang nangyari? Huminga ng malalim ang binata at nagsimula. Ako po si Connor Edwards. Nag-aaral ako dati sa isang kilalang universidad sa Hackney. May girlfriend ako mula pa first year, pero nitong mga nakaraang linggo, nahuli ko siyang may ibang lalaki, isang mayamang estudyante na laging naka-lockery car. Hindi lang yun, siya pa mismo ang nagpasya na makipag-break at tinawanan pa ako, sinabing mas mabuti pang pumili siya ng mayaman kaysa sa anak ng isang nagtitinda ng tupa. Namumula ang mata ni Connor Edwards sa galit at hiya. Kinagabihan, uminom ako. Pinuntahan ko ang dorm ng lalaking yun at binugbog ko hanggang halos hindi makatayo. Pero dahil konektado ang pamilya niya, ako pa ang pina-expel. Tahimik lang ang ama nito, halatang nahahalo ang galit at awa. Tinitigan ni Marquez si Connor mula ulo hanggang paa. Malakas ang katawan, may tapang, medyo padalos-dalos nga lang. Pero may nakita siyang potensyal. Kaya ngumiti siya at sinabi, tama ka. Balang araw, dapat mong ipakita sa kanila kung sino ka talaga. Hindi para sa kanila, kundi para sa sarili mo. Hindi dahil sa pera ng magulang, kundi dahil sa kaya mong gawin. Medyo nagliwanag ang mga mata ni Connor, pero mabilis din itong nalungkot. Paano, wala na akong diploma. Sa panahon ngayon. Ito, may alok ako, putol ni Marquez. Tulungan mo akong magtinda ng kebab sa Camden Night Market. Bawat buwan, bibigyan kita ng 1,000 piso. Pero kung susundin mo ang lahat ng ituturo ko, paglaki ng negosyo, kasama ka sa tagumpay. Nagningning ang mata ng matanda. Connor, anak, hindi ka magsisisi. Sikat tong binatang to sa night market. Pati mga kilalang chef, kumukuha ng payo sa kanya. Nag-alinlangan si Connor. Mas bata pa sa kanya si Marquez, tapos magtatrabaho siya rito. Pero naalala niya ang sinabi nitong mapapagsisi niya ang ex-girlfriend. Dahan-dahan siyang tumango. Sige. Hindi ako takot maghirap. Basta kung totoo ang sinasabi mo, buong puso akong susunod. Ngumiti si Marquez, confident. Magkita tayo mamayang 6:30 sa Camden Night Market. Doon mo malalaman kung bakit kakaiba ang kebab ko, at doon magsisimula ang pagbabalik mo. Matapos kunin ang numero ng telepono mula kay Connor Edwards, dumiretso si Marcus Ashford sa pwesto ng manok sa palengke. Habang iniwan niya ang karneng tupa, lumapit siya sa tinderong nagtitinda ng manok at tinanong kung saan galing ang mga manok na binibenta nito. Agad siyang nakilala ng may-ari ng pwesto, hindi pa rin nito nalilimutan ang mga tips na itinuro ni Marcus noon kung paano pumili ng dekalidad na puting manok. Kaya nang magtanong si Marcus, agad itong sumagot. May isang poultry farm sa labas ng syudad, sabi ng tinderong lalaki. Araw-araw ako roon kumukuha ng manok. Brown ang apelyido ng may-ari, Damien Brown. Kung gusto mo, may calling card ako dito. Salamat, boss. Magalang na tinanggap ni Marcus ang card na iniabot. Nandoon ang numero, kumpletong address, at nakasaad na mga 10 kilometro lang mula roon ang farm. Buti na lang at may diretsyong sakayan ng boss. Habang pauwi, tinawagan niya agad si Damien Brown. Pumayag ito na makipagtransaksyon, pero dahil may aasikasuhin pa si Marcus ngayong araw, nagpasya siyang bukas na lamang pumunta sa farm. Gabi na nang matapos ang lahat. Sakay ng bisikleta niya, pumunta siya sa Camden Night Market. Sa mismong plaza, nadatnan niya agad si Connor Edwards. Uy, nandito ka na, brother. Bati ni Connor na may ngiti, sabay tulong na buhatin ang gamit papunta sa pwesto ni Marcus. Kitang-kita sa kilos ni Connor na hindi masyadong ganado sa ideya ng pagtitinde sa night market. Sa isip niya, maliit na lugar lang ito para umasang yayaman. Pero nang magsimulang umusok at umamoy ang iniihaw na tupa, nagbago ang ekspresyon niya, naglaho ang pag-aalinlangan at napalitan ng gulat. Kanina lang, pinagmamasdan niya ang paligid. Ang pwesto ni Marcus ay nasa pinakakanto, malapit pa sa kalsadang dinadaanan ng sasakyan, pinakamalamang na hindi mapapansin. Ngunit nang magsimulang magluto si Marcus, tila may mahika. Unti-unting nagdagsaan ang mga tao. Ang pinakamaingay, pinakamahaba, at pinakaabala na pwesto ngayon sa buong night market ay sa kanila. Kumbinsido ka na ba ngayon?
Tanong ni Marcus habang nakangiti, napansin ang paghanga sa mata ni Connor. Oo, brother. Sagot ni Connor na may halong pananabik. Sigurado ako, lalaki at lalakas ang negosyo mo. Ngumiti si Marcus, kontento sa nakitang reaksyon. Kanina sa palengke, hindi na siya nagsayang ng laway para ipaliwanag ang plano, mas mabuting makita mismo ni Connor ang ebidensya. Medyo natawa lang siya sa tawag nito. 2 ka lang na taon na mas matanda sa kin. Sigurado ka bang dapat mo kung tawaging brother? Bakit hindi? Basta mas magaling ka kaysa sa kin, handa akong magbigay galang, seryosong sagot ni Connor. Napangiti si Marcus. Sa isip niya, sa dami na ng pinagdaanan niya sa nakaraang buhay, maliit na bagay lang ang tawag na iyon. Ganito, patuloy niya, sa unang 2 buwan, bibigyan kita ng 1,000 kada buwan. Kapag tumagal, ituturo ko sa iyo mismo ang sikreto ng kebab na to. Sa huli, ipapasa ko sa iyo ang stall. Ano, deal? Deal? Walang pag-aalinlangang sagot ni Connor. Habang patuloy na umaandar ang gabi, mas lalo pang humaba ang pila sa pwesto nila. Si Connor ay tahimik na humanga sa disiplina at kasanayan ni Marcus, ngayon lang siya naniwala na sumama siya sa tamang tao. Marcus, bigyan mo nga ako ng 5 lamb skewers. Pamilyar ang boses. Napalingon si Marcus at ngumiti, nandoon si Cassandra Royce, nakatingin sa iniihaw na kebab na parabang iyon na ang pinakamasarap na bagay sa mundo. Maingat na iniabot ni Marcus ang ilang piraso sa kanya, tapos nagbalot pa ng mahigit 1 dosina sa plastic bag. Para kay Garrett Stone, paliwanag niya, siguradong naghihintay lang siya sa kotse. Sa loob ng 2 magkasunod na gabi, palaging dumadaan si Cassandra. Kilala na siya ng halos lahat ng suki. At dahil sa kanyang ganda, hindi maiiwasang may mga bumibirit at bumubwisel. Namula ang pisngi ni Cassandra pero naging mas kaakit-akit pa ito sa reaksyon. Bahagya siyang lumapit at pabirong nagreklamo. Ang kulit ng mga customers mo. Bakit, ayaw mo ba? Para sa kin, maganda yan, nagbibigay sila ng libre at taos-pusong compliment, biro ni Marcus. Sinaman siya ng tingin ni Cassandra at tumalikod na sana para umalis. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, may tumawid mula sa kabilang kalsada, si Carl Harrington. At hindi ito basta lakad, ang timing ay sobrang eksakto, dumating siya mismo habang nandoon si Cassandra. Hindi na kailangang hulaan, matagal na siyang nag-aabang. Agad nagbago ang kilos ni Cassandra. Tila alam niyang may masamang balak si Carl kaya pumwesto siya sa harapan ni Marcus, para siyang harang, handang ipagtanggol ito. Sa loob-loob ni Marcus, ang sarap sa pakiramdam. Kasi, ngumisi si Carl na parang may pinaplano, nandito ako para mag-sorry. Napakunot ang noo ni Marcus. Mag-sorry. Siya. At laking gulat niya nang bahagyang yumuko si Carl sa harap niya. Marcus, mali ako nung nakaraan. Sana mapatawad mo ako. Gusto kong maging magkaibigan tayo. Sa unang tingin, parang totoo. Pero sa isip ni Marcus, malinaw ang kutob, hindi ganito ang uri ng taong basta magpapakumbaba. May tinatago ito. Yan lang ba ang dahilan kung bakit ka pumunta ngayong gabi? Malamig na tanong ni Marcus. Sabi ni Cassie, masarap daw ang kebab mo. Kaya gusto ko ring matikman, sagot ni Carl na nakangiti pa rin. Medyo nakahinga si Cassandra, akala niya'y wala palang gulo. Totoo yan, Marcus. Ang lamb skewers niya, the best, dagdag pa niya, para bang ini-endorso ang stall sa harap mismo ng 2 lalaki. Tumingin si Carl kay Marcus, para bang may hamon sa mata. Ngumiti si Marcus, pero malamig. Kung gusto mo talagang matikman, tinuro niya ang pila, pumila ka. Naputol ang ngiti ni Carl.